Hello, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, sa mga kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Alright, sa mga hindi po nakakilala pa sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila 4th Chapter. Paalala lang po ang ating po na pag-usapan o pinag-usapan, no? Sa ating mga videos ay huwag po niyong maiturin isang legal opinion bagkus consider discussion for information and academic purposes only, and if you have compelling reason, always consult your lawyer in your community. Alright? Sa mga hindi pa nag-subscribe, baguhan pa lang, pakiclick lang po ang ating subscribe, share, and like buttons. And of course, yung notification bell upang sa ganon, pag meron po tayong mga updates, no, you will be properly informed at wala po kayong mamimiss, no, sa ating mga information na mga campaign na ating pong pinag-usapan ng advokasya po natin. Kasi ang ating pong layunin, no, sa ating channel ay maipamahagi sa ating mga kabayan, no, within and outside the Philippines, no, yung ating legal na information upang sa ganon ay palagi nating sinasabi nga pag well-informed and educated yung ating lipunan, yung society, lalo na pagdating sa larangan ng batas, may kaalaman sa batas, no, ay magkakaroon po tayo ng more or less harmonious community, or we have a good relationship with our fellow men, no? At dito maiwasan po natin ang hidwaan o awayan kasi alam natin, no, more or less ang ating rights, duties, and obligations sa ating kapwa, sa ating sarili, at sa ating community, no? Kung alam natin ay less likely po na magkaroon po tayo ng tinatawag natin conflict with the laws or conflict with anyone, no, in our community. Kaya napakahalaga po na kahit paano meron po tayong alam, no, sa batas. Saksi, labi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. Alright? So, ang ating pong, of course, I would like to take this opportunity again, no? Magpapasalamat po ako sa inyo, sa mga subscribers, viewers po natin, no? Ang mga avid followers po natin, no? Salamat po, no, sa inyong suporta. Because of your support, nandito pa rin po ang ating channel, no? At patuloy pong lumalawag, lumalaki po. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-suporta sa ating channel. Okay, so ang ating pong tatalakay, no, sa episode nito ay again, no, ito po yung nasagot ko na po, no, sa mga comment section natin na may kinalaman nga sa, of course, yung maselang bagay po talaga, no, yung lupa, no. At kaya tuloy yung ating channel ay nabagsagan na po na tungkol sa lupa, no? Kasi po karamihan po talaga ng katanungan, no, dito sa ating channel na kung tutuusin, ang topic naman natin dito is any topic, no? Basta may legal na kaalaman, information, ay ating ini-entertain. Pero because of siguro the nature of the issues, no, may kinalaman talaga sa lupa, no, sa mana, no, at sa pamilya, no. But most likely, most po sa ating mga nagtatanong may kinalaman po sa lupa, no, pagtituluman, nangaagaw ng lupa, no, land reform, no. Ito po ang kadalasan na ating natatanggap na katanungan, no. At siguro isang explanation diyan ay lumulubo po ang ating population, no. As of this recording, sabi ng statistics, nasa mga 115 o 117 million ng mga Pilipinos, hindi naman po lumalaki ang ating lupa. So, yung density po ng ating population in relation to the land, hindi naman po lumalawak, no? So, ito marahil ang kadahilanan kung bakit yung demand, no, at ang pagtaas ng real property, no, ang kanilang presyo ay gano'n na lang. At syempre, habang tumataas po ang presyo ng real properties o yung lupa, ay syempre, nagkaka-interest po ang ating mga kababayan. Dati-rati, yung mga heirs, no, marami tayong naririnig. Dati-rati, nasa abroad na, hindi na sila makikialam, ayos naman sila sa abroad. Pero nung malaman nila na yung kanilang mana pala sa Pilipinas, ginto na ang presyo, bibigla nilang nagkaroon ng interest. At eto na minsan ng away. Kasi sabi nung co-heirs niya,
Akala ko ba ayaw na ninyo, eh, bakit, kinukuha pa ninyo? Ay, diyan na nag-aaway minsan, 'no? So, so napakamahalaga kahit paano ay, at least alam natin yung ating, mayroon tayong konting kaalaman, alright? So, ang ating pong topic dito is due to incessant demands, 'no? Palagi na lang, kaya ang ginawa ko ay siguro mag-record na lang tayo kasi 'pag sa Q&A kasi, 'pag pinag-usapan itong mayroon tayong main topic, ay we limit our time, no? Because ang dami pong ang naka-focus po tayo doon sa Q&A na kahit sino po ay puwedeng magtanong, no? At siyempre, hindi po natin nabibigyan ng emphasis yung main topic natin. So ito ay nasagot ko na doon sa mga comment section ng ating mga videos, pero siguro mas mabuti, sabi nararapat nga, no, na bigyan natin ng pansin ito, magkaroon tayo ng video materials dito, no, upang masagot po natin yan. Okay, kasi palagi nating sinasabi, abay, napakamahalaga na yung lupa, no? Kasi nagkaroon po tayo ng statistics, base sa statistics, ay kukunti lang po, no, ang lupa sa Pilipinas na may titulo. Marami pong lupa na tax declaration lamang at marami ding lupa na matagal nang ina-occupy ito ng may-ari, mga ninuno mula sa kanya ninuno pa, ay walang papel, walang tax declaration, walang anumang papel, lalo na nasa medyo liblib na lugar, no? At most likely, sila po ay magiging biktima ng land grabbing, no? Kasi po ay walang kapapil-papil, eh. So napakamahalaga na pag kayo property owner, no, ay kayo dapat mayroong papel na legal na papel na kadahilan. Ano yung mga papel na yan na sinasabi? Of course, mas mabuti kung meron kayong titulo. Kung wala naman kayong titulo, abay, kahit paano meron kayong tax declaration certificate. Kung wala kayo noon, at least meron kayong legal na kasulatan na nagpapatunay na nagbibigay sa inyo ng karapatan. Ano itong mga kasulatang ito? It could be what? It could be a deed of donation. It could be an extrajudicial settlement of estate, or it could be a notarized deed of sale, no? Or a notarized deed of donation, o anumang papel, no, na nagbibigay sa inyo o magkaroon ka ng legal na pinanghugutan kung saan nanggagaling ang inyong claim or rights doon sa property na inyong sinasabi ninyong pagmamay-ari ninyo. Okay? So, kaya mas mabuti nga, sabi ko, mas mabuti, no? Kasi mas mabuti na sinasabi nila lagi ay magkaroon kayo ng title. Ayan, tanong ngayon. Marami nagtatanong, ano ba mga requirements na magkaroon man na ng title? Lalo na doon sa tinatawag natin mga residential areas. Kasi napakarami rin pong mga kababayan natin na nasa syudad sila, sa munisipyo, no? Pero sa katotohanan niyan, ay yung kanilang mga lupa na residential ay wala pa ring titulo. So marami nagtatanong, paano ba kumuha ng ano na yan, yung titulo na yan? So lagi natin sinasabi, there are two ways of getting your title, okay? The administrative titling at saka yung judicial registration, okay? Yung siyempre, pag judicial, sinasabi natin, pupunta kayo sa korte, mag-file ka ng petition, no? For land title registration or imperfect title, no? Or punta kayo sa DENR, no? Administrative remedies, no? Procedure para mag-apply kayo ng pre-patent. Pero ang ating pong pag-uusapan dito, no, ay yung pre-patent ng residential area. Limited lang po ito, doon sa pre-patent, okay, na residential area, kasi ibang usapin na po, ibang video materials na po yung ibang topic tungkol sa pagpatitulo ng lupa. You're only limiting our discussion dito po sa pagpatitulo ng lupa sa ilalim ng pre-patent, no, certificate. Kasi po, lingid po sa ating kaalaman, okay, ay way back po nung 2010 pa siguro, no, ang Republic Act number 10023 ay naging batas na po ito kung saan ang pinapalawig na po, no, ang pagpa-apply, ang pagkaroon mas madali na ang magkaroon po ng title, no, pre-patent title sa ating mga kababayan, okay? At kung pagbabasihan natin ang batas na ito, no, na kung saan
yung pre-patent, residential pre-patent, ang coverage nito, no, ay sa mga aplikante na nasa urbanized, nasa ibang syudad, o nasa first and second class municipalities or other municipalities, no? At meron po mga designated areas doon, no? Halimbawa, pag kayo nasa Metro Manila or other urbanized cities, no, maaari kayo makapag-avail ng pre-patent title, no, kung not ang inyong yung residential lot na inyong ina-occupy ay not exceeding 200 square meters. Yan na, not exceeding, okay? Sa ibang syudad naman, nakalagay dito ay not exceeding 500 square meters, okay? At yung ibang first class and second class municipalities, not exceeding 750 square meters. And all other municipalities, no, ay not exceeding 1,000. Okay, may nagtatanong, ano bang pinagbabasihan, no, ng first class, second class, or urbanized cities? Ay meron pong datos po dyan ng ang ating Department of Finance saka yung ating local government code, no? Ito ay binabase po nila sa income, no? Sa income ng isang syudad, na isang munisipyo or syudad. Doon nila binabase ang classification kung urbanized, cities na ba yan, no? First class and second class municipalities or other municipalities, no? Doon nila binabase. Okay? Ngayon, sino ba ang qualified na pwede mag-apply ng pre-patent certificate? Okay? Kung pagbabasehan natin ng batas at ng nilabas ng Citizens Charter of Rights ng DENR, no? Ang number RO-1-04, no? Ang sabi nito ay ganito. Siyempre, may bayad po ng application fee. 50 pesos lang po. So, hindi po talaga mabigat, no? Ngayon, pupunta kayo doon sa kanilang office. Mag-fill up kayo ng application form for pre-patent, no? Isang kopya daw nito at saka photocopy. Saan kayo pupunta? Doon sa pinakamalapit na office ng DENR. It could be sa Sendro or sa Penro or dito sa NCR kung nasa Metro Manila kayo. Okay? So, ngayon, paggawa daw kayo ng affidavit sa to this interested person, no, na dyan sa inyong barangay, no, na kinikilala kayo, na doon kayo residents for at least 10 years na kayo doon naka-occupy, no? Doon kayo nakatira. Dalawa yan, ha? Naka-occupied kayo doon at doon kayo nakatira. Okay? Ngayon, ano pang kailangan ninyo? Abay, ano pang pinagbabasehan? Bakit kayo nandyan? Meron ba kayong deed of sale? Meron ba kayong notarized na deed of donation? Okay? Or meron ba kayong settlement of estate? No? Ito yung pagbabasihan, no, ng ahensya ng gobyerno kung kayo ba ay dapat, no? At dito naman applicable ito sa natural born at saka naturalized Filipino citizen. Ibig sabihin, kahit hindi kayo natural born, no, kung anumang nationality nyo noon, pero naturalized na kayo, abay pwede kayong mag-avail ng pre-patent certificate. Okay? And then, ay kailangan din, magkaroon kayo ng certification doon sa inyong local government na ang lupa na yan, ang inyong area is declared po as residential area ng inyong lupa, no? Kasi tandaan, application po ninyo is for residential pre-patent. Kaya kailan may certification na yung inyong area is classified as residential, nasa residential zone kayo sa zoning, okay? Siguro makukuha po ninyo ito sa Department of Human Settlement and Urban Development, okay? And then, so kailangan magpa-survey din kayo upang magkaroon kayo ng tinatawag nating survey plan with technical description. At ito ay tawag nila dito ay Form V37, no? Lot data computation, nandun po lahat. Okay. Ngayon, of course, kailangan din kumuha kayo ng certification sa LRA na there is an old survey or pending land registration case involving the parcel of land. Okay? So, meron kayo certification sa LRA. Okay? And then, of course, magbabayad ka ng documentary stamp tax, no? Sa BIR. Hindi naman po ito kalakihan.
And then, yun, ah, ah, pag natanggap, na-comply na po nyo ito, no, ay maaari kayong, okay, pwede pala nyong kunin yung certificate na nasa zone area, sa residential area sa inyong LGU, no? Kung ang sinasakupan ninyo ay syudad, munisipyo, or probinsya ng lupa, no? Ay pwede kayong kumuha doon na certification for na naka-apply na nasa zone as residential area. Okay? So, meron kayong ID. Okay? And then, of course, siyempre, kailangan ninyo magpresenta din ng inyong birth certificate. Okay? At tsaka with picture po ninyo, no? At signature. Okay? So, of course, marihingihan kayo ng birth certificate, no? Marriage contract, affidavit of guardianship kung minor pa yung ang applicant that is being represented by somebody, guardian, no? Tapos or tsaka kung merong asosasyon doon sa inyong lugar, maaaring makatulong din po 'yun ng certificate ng inyong association na kayo ay membro, okay? And then of course, kung may asawa kayo, ay maaaring kailangan ng affidavit ng inyong spouse na pumapayag siya o affidavit of marital consent, of course. And siyempre, and that kung magkaroon ng conflict sa inyong pangalan ninyo, magkaroon ng clerical error doon, ay magpagawa kayo ng affidavit na one and the same person po yung nakalagay na pangalan na yon. And then of course ay kuha kayo ng certificate sa PSA, no? Certificate of no marriage, no? Kung talagang hindi kayo kasal. Okay? So, yan po ang basic requirements. Ngayon, ang sabi po ng batas, kailangan na masubmit po ninyo ang mga nabanggit nating requirements. Okay? At pag nakompleto na ninyo yan, isubmit ninyo, at tatanggapin ang inyong application, no? Kung kumpleto yung dokumentong yan. Pag tinanggap na yan, may obligasyon ngayon yung Senro o yung Penro ng DNR na magbigay ng decision within 120 days from the time na natanggap po ang inyong application. Okay? So, magkakaroon ng decision. Ay kung nag-decision sila, that means bibigyan kayo ng pre-patent na title na inyong lupa. Okay? And then, kung hindi man, i-disapprove, reason nandun. So, wala namang, this is without prejudice na mag-appeal kayo, motion for reconsideration o kaya kayo na disapprove dahil meron dong claimant, no? Naghahabol din. Pag sa ganyan, may kino-contest ay sa korte na po ang hahantong ang inyong usapin, no? Diyan sa inyong conflict na iyan. So basically, yung po ang requirements. Kaya ang pagkakaibaganda pa nito, dati kasi pag pre-patent may restriction, no, na hindi nyo maaaring ibenta o gawing collateral yung lupa. Pero ngayon po, nilift na po yung restriction na yan. Ibig sabihin, once na mabigyan kayo ng pre-patent, no, whether it's residential or agricultural patent, pwede na po yung ibenta, gawing collateral po. Inalis na po yung restriction na yan ng ating batas. Okay? So, yun lang po. Sana ay mabigyan nyo ng priority ang pagpatitulo ng inyong lupa upang sa ganun, less po ang possibility na ma-land grab kayo because mas madali pong ma-land grab, no? Pag ang lupa ay wala pong papel, lalo na kung wala kayong titulo at wala din kayong tax declaration certificate. Okay? So hanggang dito na lamang tayo at sana nabigyan natin ng kaakibat na impormasyon ang nagpadala po sa atin ng liham na ito na itago natin siya sa pangalang Bienvenido. Okay? So hanggang dito na lang muna tayo at sana nakatulong tayo and I hope to see you again in the next live video po natin or in the next video po natin o sa ating mga shorts. Okay? At inaasahan ko rin po ang patuloy po ninyong pag-subscribe at sa mga late viewers po natin na hindi na simula, may replay naman po ito. Always pakiclick naman po yung subscribe, share, and like buttons natin at sa notification bell upang sa ganun mapalawig po natin ang ating advokasya at ma-share po natin sa ating kaibigan, kamag-anak, kakilala ang ating pinag-usapan na maaring sa kanila
no? Ngayon man o sa kasalukuyan man o sa darating na araw ay meron pong relevance ito o kahalagahan, no? At ma-apply po nila sa kanilang situation. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa inyong suporta and see you in the next video or live streaming. Bye-bye and God bless.